Wellman TV. Marshall Ortega. Kabanata 336 na maaliwalas bilang araw. Nag-alinlangan si Amber, napansin niya ang pagkainip sa pangalan ni Diana, ngunit naisip niya na marahil ito ay dahil hindi sila kilala. Sinusubukang maging magalang, tumugon si Amber, kami ay mga kasamahan ni Rosalie. Nice to meet you. Duh. Diana gave them another scrutinizing look. Are you Rosalie's colleagues? That the IEU toys US for dinner. Ngumiti si Amber at tumango. Oo, tama iyon. Napasimangot si Diana, tinitigan ang mga simpleng suot ni Shirley at Amber, at nagdagdag ng babala, fine, but let me say taxes up front, kapag nasa kwarto ka, huwag basta-basta magsalita, Nagpalitan ng pagtataka sina Shirley at Amber na hindi sigurado sa ibig sabihin ni Diana. Mayroong ilang executive mula sa Southvale Development Group sa loob na tinatalakay ang trabaho ni Diana. Kung mali ang sinabi mo, masisira mo ang usapan nila. Nagtaas ng kilay si Amber. Tinatalakay ang trabaho dito. Nagliwanag ang mukha ni Diana sa pagmamalaki. Oo nga. Ang bayaw kong si Ethan ay may hawak na isang mahalagang posisyon. Siya ang chairman ng Oceanus Construction, na bahagi ng Southvale Development Group ng iyong Don Group. Napaawang ang bibig ni Marshall. Medyo posisyon. Katulad ni MS Don chairman din. Inis na siniko siya ni Shirley. Hindi napigilan ni Amber na matawa sa palitan. Nagdilim ang ekspresyon ni Diana. Once you're in there, kayong tatlo ay talagang hindi maaaring kumilos ng basta-basta. May mga executive na naruroon, kailangan mong maging magalang. Napangiti si Shirley. Of course, Diana. We'll keep our voices down. Marahang umiling si Amber. Kung hindi ipinilit ni Shirley na tumahimik sila tungkol sa kung sino sila ni Boblin, malugod na ipinaalam ni Amber si Diana doon. Napasulyap siya kay Shirley, naaawa sa kanya. Kawawang Shirley, siya ay nasa para sa isang tunay na pagkabigo ngayon. Kahit na matapos ang pagtitiwala ni Shirley, hindi pa rin kumbinsido si Diana at hinaranggan niya ang pinto, nag-aalangan na papasukin sila. Tumingin siya sa umaasang ekspresyon ni Shirley, bumantong hininga, at muling pinaalalahanan. Kapag inisip mo ang ugali mo, nandito na lahat ang mga kasamahan ni Ethan, kaya mas maganda kung hindi ka na magsasalita. Hindi naman maganda kung i-interrupt mo sila lalo na't makakaapekto ito kay Rosalie. Naninigas ang ngiti ni Shirley habang tumatango. Naiintindihan. Binigyan ng maikling tingin ni Marshall si Diana at bamulong, pag-usapan ang tungkol sa dedikasyon, pagtalakay sa trabaho sa hapunan. Agad na nagdilim ang mukha ni Diana. Paano ka makapagsalita ng ganyan? Nag-aalala ako na kapag nasa tabi mo kayong lahat ay makakapigil kay Rosalie. Ang pagkakaroon ng hapunan kasama ang mga executive ay trabaho. Hindi mo ba naiintindihan yun? At sino ka ba talaga? Naisip ni Amber na ibunyag ang katotohanan ngunit pinigilan. Ito ang kasamahan namin sa kumpanya, si Marshall. Marshall. Parang pamilyar ang pangalan na iyon. Kumunot ang noo ni Diana, sinusubukang maalala. Aba, may nabanggit si Rosalie na Marshall na malaki ang naitulong sa kanya. Napatitig siya kay Marshall. Marshall, alam kong gusto mo si Rosalie. Kanina mo pa siya hinahabol. Pero ipaalala ko sa iyo, kung plano mong pakasalan si Rosalie, kakailanganin mo ng pagsang-ayon mula sa kanyang tiyahin, sa pamilya ni Dorothy, at sa akin. Natigilan si Marshall. Sinabi ni Rosalie. Napangisi si Diana. Hindi niya kailangang sabihin ito, nakikita ko ito ng malinaw bilang araw. Bakit pa naman may magpupursage para tulungan siya? Hindi naman sa hindi niya alam na maganda siya. Bahagyang ngumiti si Marshall. Sige, kahit anong magpapasaya sa'yo. Diana pressed on, so I'll remind you one more time, when you're in there with Ethan, make sure to behave. Don't say anything wrong, got it? Nagkibit balikat si Marshall, sumulyap kay Shirley. With all these rules, siguro dapat ko na lang itong laktawan. Si Amber din, parang gusto nang umatras. Sinalubong ni Shirley si Marshall ng pilyong ngiti. Nandito na tayo. Pasok na lang tayo. Pwede na tayong umalis pagdating ni Rosalie. Binalaan muli ni Diana si Marshall, medyo napakabaliw mo.
With that attitude, you will suffer for it one day. Si Ethan ay isang chairman. Kapag nakilala mo siya, maging magalang. Mag-alok na magsindi ng sigarilyo, buhusan siya ng tubig, at maging matulungin. Gumawa ng magandang impresyon. Kung natutuwa siya sa iyo, baka bigyan ka niya ng tulong, baka makatulong pa sa iyo na umakyat ng kaunti sa kumpanya. Nagtaas ng kilay si Marshall, halatang tapos na sa lecture ni Diana. Si Shirley, gayunpaman, ay tumawa at sinabing, "Halika, tama si Diana. Pumasok ka doon at paangga kay Ethan. Impress him." Sino sa tingin niya? Inilibot ni Marshall ang mga mata kay Shirley. Sinasadya mo ba ito? Sinusubukan mong makitang pinapahiya ko ang sarili ko. Oh, fair na. Nasa pinto na tayo. Hindi tayo pwedeng umalis na lang ngayon, giit ni Shirley, hinayla si Marshall sa loob. Sinulyapan ni Amber si Marshall na nagsasawa na at hindi napigil ang mapangiti sa sarili. Alam niyang may gagawing kalokohan si Shirley. Gusto niyang makita kung paano magpe-perform si Marshall sa harap ng kanyang hinaharap na biyenan. Kabanata 337 Initial Charm. Nanatili si Marshall sa pwesto, hindi gumagalaw kahit isang pulgada. Lumapit si Shirley sa kanya, nakangiti. "Tara, ano pang hinihintay mo?" Umiling si Marshall. "Wala kang magandang gawin." Mahinang tawa ni Shirley sa sarili. May kung anong bagay sa kanya, malamig man siya o nakaka-relax lang na nagpapabihag sa kanya sa bawat oras. Kahit na hindi siya naiintindihan ng mga tao, natagpuan niya ang kanyang sarili na naaakit, ganap na nakuha. Ngunit ngayon, nang marinig ang walang pusong mga komentong iyon mula kay Diana, nadismaya si Shirley. Nakita niya mismo. Tinulungan ni Marshall si Rosalie nang walang pag-iimbot, nang walang anumang lihim na motibo. Kung alam ni Diana kung gaano karaming mga babae absolute beauties ang gagawa ng lahat para makatabi niya, who knows what she'd think. Ang ilang mga tao ay nagpapatuloy sa kanilang buong buhay nang hindi nauunawaan kung ano ang tunay na mahalaga sa buhay. Kahit na nagdusa sila, nahirapan, at nawala ang lahat, maaaring hindi pa rin nila ito makuha. Naisip niya na ang pagtitipon na ito ay isang simple, hindi mapagpanggap na hapunan ng pamilya, isang oras para magpahinga, makipag-chat tungkol sa maliliit na bagay, at makibahagi sa tunay na init ng pamilya. Ngunit ngayon na siya ay narito, ang katotohanan ay walang kulang sa pagkabigo, lubos na gayon. Hindi nakakagulat na sabihin ng mga tao na kung ang mga relasyon ay mananatiling kasing ganda at magaan gaya noong una kayong magkita, nang walang hinanakit at hinanakit sa huli, mas mabuting panghawakan ang paunang alindog na iyon magpakailanman. Maingat na naghanda si Shirley, umaasa na kahit isang pahiwatig ng pagiging ina na init mula kay Diana na matagal na niyang inaasam. Ngunit ngayon ang pag-asa na iyon ay ganap na naglaho. Dahil wala nang ibang magawa, napagpasyahan niyang panuurin ang maliit na pagpapakita ng kalikasan ng tao. Ito ay maaaring maging sapat na nakakaaliw. Saktong hinawakan niya ang braso ni Marshall para pumasok sa loob, hamarang muli si Diana sa kanilang daraanan. "Oh, tama, isa pa," sabi ni Diana. "May dalawang table sa private room. Ang isa pa ay para sa pamilya ni Dorothy at ilan sa mga executive ng kumpanya. May iilan pa na dumarating. Balita ko pupunta rin dito ang department director ni Ms. Don at Rosalie. Iyong mga upuan ay nakalaan para sa kanila. Para sa mga taong katulad mo, hindi nararapat na umupo sa loob, kaya't doon ka sa mas maliit na mesa malapit sa pintuan. Sa ganitong paraan, hindi mo maaabala ang pag-uusap ng mga executive." Isang maikli, mapanuksong tawa ang pinakawala ni Amber at umiling. Si Shirley, gayunpaman, ay masayang tumugon, "Perpekto. Marshall, Amber, maupo tayo sa maliit na mesa sa may pintuan, ayos lang." Nagkibit balikat si Marshall. "Oo naman, hindi bagay sa akin." "Let's go, Auntie. Let's head in," nakangiting sabi ni Shirley. Natigilan si Diana, nagulat. Kanina lang, Diana ang tawag sa kanya ni Shirley. Ngayon bigla na lang siyang tinawag na, tita. Para kay Diana, amoy low class ito.
Nag-alinlangan siya, pagkatapos ay binigyan sina Shirley at Amber ng isang beses na kritikal habang naglalakad sila, lalo na napansin ang kanilang mga damit napakababa ng kalidad. At si Shirley ay hindi man lang nagkasya ng maayos. Napabuntong hininga si Diana sa sarili, iniisip kung gaano kahirap na hindi nila kayang bumili ng kahit isang disenteng damit. Hindi niya maiwasang magtaka kung bakit iimbitahan ni Rosalie ang mga taong ganito sa isang mahalagang pagtitipon ng pamilya. Umiling siya, nagpa siya na kailangan niyang kausapin si Rosalie pagkatapos, na ipinaunawa sa kanya na ang napakalapit na pakikisalamuha sa mga kasamahan mula sa gayong mahihirap na pinagmulan ay hindi matalino. Pulling Shirley aside with a look of disapproval, Diana warned, "Let me remind you once more, kapag nasa private room ka, kailangan mong maging magalang kay Ethan at sa iba pang executive. Huwag mo lang sabihin kung ano man ang nasa isip mo. Hindi katanggap-tanggap ang pag-istorbo sa kanila." Binigyan siya ni Marshall ng nakakatuwang ngiti. Executive sila, hindi multo. Kailangan ba nating kumilos na parang naglalakad sa mga kabibi? Tinapunan siya ni Diana ng iritadong titig. "You're impossible. Keep this attitude up, at hindi ako papayag na magkasama kayo ni Rosalie." Mabilis na sumingit si Shirley, "Sige, mag-iingat kami. Diana, hindi mo kami mapapanatiling nakatayo sa labas buong gabi, di ba?" Napabuntong hininga si Diana. "Fine, come in. But remember to watch your behavior." Pumasok silang tatlo sa private room, isang maluwag na lugar na halos 300 square feet na may dalawang lamesa na nakalagay sa loob. Sa likod ng silid ay isang malaking bilog na mesa, 12 ang upuan. 6 o 7 lalaki at babae ang naruroon, ang ilan sa mga lalaki ay naninigarilyo, habang ang mga babae ay nagmemeryenda at tumatawa kasama ang isang string ng mga krudo, nagpapahiwatig na mga biro. Bahagyang kumunat ang noo ni Shirley pero sinundan niya si Diana sa isang maliit na lamesa malapit sa pinto. Ang mesang ito ay kalahati ng laki ng nasa likod, mas mababa sa lupa, na may maliliit na upuan sa paligid nito. Isang sulyap lang ang napagtanto na ito ay isang mesa ng mga bata, na malinaw na inilaan para sa mga bata ng mga bisita. Nakatayo doon, tumingin sa ibaba si Shirley, tuliro. "Bakit ang liit nitong table?" "Amber, halatang galit, bamulong, Ms. Don, umalis na lang tayo." "Anong nangyayari?" Naguguluhang tanong ni Shirley. Nagkibit balikat si Marshall na may mahinang tawa. "Itong mesa ay nakatakda para sa mga bata." Napasulyap si Shirley sa pagitan ng malaking mesa sa likod at ng maliit na nasa harapan niya, napansin niyang may mga laruan na nakalagay sa gilid. Pagkaraan ng ilang sandali, hinayla niya ang braso ni Amber at tumawa, "Oh, this is perfect. Halika, maupo ka. Ms. Don." Bulong ni Amber na halatang hindi nasisiyahan. Ito ay sobra. Kabanata 338 Fragile Pride. Umupo si Marshall sa maliit na upuan, nag-scroll sa kanyang telepono, hindi pinapansin si Diana. Tumingin sa ibaba si Shirley, nawalan ng pag-iisip saglit, pagkatapos ay malamig na sinabi, "Ibang antas tayo kaysa sa kanila, kaya huwag nating matakpan ang kanilang pagpupulong." Narinig ito ni Amber at tumango, tahimik din na nakatutok sa kanyang phone. Pinagmasdan ni Diana ang kanilang kawalang interes, medyo nakaramdam ng inis, ngunit hindi siya direktang nagsalita. Hindi pa rin niya lubos na nauunawaan kung anong uri ng relasyon ng tatlong ito kay Rosalie. Napatingin si Shirley kay Marshall, na abala pa rin sa kanyang telepono at sumenyas kay Amber na ilabas ang ligaw na ginseng. Ang ligaw na ginseng na ito ay niregalo kay Timothy ng isang kliyente mula sa Northeast. Kilala bilang Mountain Ginseng, binili ito sa 8th Northeast Expo sa Halton, na may panalong bid na $10 milyong. Tumimbang ng humigit kumulang 80 gramo sa tuyo na anyo, ito ay isang pinakamataas na kalidad na specimen. Binanggit ni Marshall na hindi kaya ng kalusugan ni Timothy. Mula noon, itinago ni Shirley ang napakamahalagang ginseng sa kanyang opisina, ngunit ngayon ay dinala niya ito bilang regalo kay Diana bilang suplemento sa kalusugan. Bagamat nagdadalawang isip siya nang makita si Diana, isang biglaang udyok na asarin si Marshall ay nagpabago sa kanyang isip. Kaya sinenyasan niya si Amber na iharap ito.
Bulong ni Amber, Ms. Don, binibigyan mo ba siya ng ganoon kaalagang ginseng? Tumango si Shirley. Since I brought it along, I may as well. It's not that big of a deal. Ms. Don, this wild ginseng is worth $10 million. With how she's treated you and Mr. Ortega, sayang ang regalo sa kanya. Napangiti si Shirley. Kapag ang isang bagay ay may tag ng presyo, nawawala ang kahulugan nito. Sige, ilabas mo. Nandito si Marshall para makipagkita sa pamilya nina Diana at Dorothy, kaya hindi siya pwedeng sumulpot ng walang dala, di ba? Napakurap si Amber, saka nagpipigil ng hikbi. Inabot niya ang kanyang bag at inilabas ang isang eleganteng wooden box. Ngumiti si Shirley at sinabi, Diana, dinalhan ka pa ni Marshall ng isang espesyal na regalo ng ginseng ngayon. Tumangala si Marshall kay Shirley, umiling-iling, natuwa sa mga kalokohan nito. Kinindatan siya ni Shirley na may pilyong ngisi. Diana, this is premium ginseng, it'll do wonders for your health, nakangiting dagdag ni Shirley. Tama, Marshall. Bahagyang tumawa si Marshall. Tama, kahit anong sabihin mo. Lumiwanag ang mga mata ni Diana, at ngumiti siya. Regalo galing kay Marshall. Ngunit nang ibigay sa kanya ni Amber ang maliit na kahon na gawa sa kahoy, nawala ang ngiti sa mukha ni Diana. Marshall, ito lang ang binibigay mo. Tumangala si Marshall sa ginseng, nakilala ito bilang ang mahal na ibinigay ng isang tao kay Timothy. Mukhang hindi nasisiyahan si Diana. What's wrong? Hindi mo gusto ang regalo? Sinulyapan ni Diana ang maliit, kasing laki ng palma na ginseng at malamig na sinabi, Marshall, nagdadala ng isang bagay na ganito kamura, isipin kung gaano kaiya kung makita ito ng mga kasamahan ni Ethan. Wala ka talagang sense. Sa isang kaganapang tulad nito, dapat kang magdala ng isang bagay na mas malaki tulad ng mga malalaking gift set ng alak na ibinebenta nila sa mga tindahan. Oo naman, mas mahal ang mga ito. Ngunit ang pinag-uusapan lang natin, $2,000. Ngunit ikaw, pumasok ka na may dalang maliit na kahon na ito na mukhang halos $100 box. Napaawang ang bibig ni Marshall. Kung naghahanap ka ng isa sa mga malalaking kahon ng regalo, hindi ako bumibili ng ganoong uri ng basura. Naiintindihan mo ba kung gaano kabastusan iyon? Diana, bigo, hinampas ang kahon ng mamahaling ginseng sa mesa. Umiling si Marshall, bumalik sa pag-scroll sa kanyang telepono. Hindi mo mapigilan, wala kang lasa. Si Diana, na inis sa walang pakialam na ugali ni Marshall, ay umiling. Wala ka na talaga sa linya. Napukaw ng kanilang mga boses ang atensyon ng lahat na nasa malapit na mesa. Sino yung tatlo? Tanong ng isang babae na nasa 30s na, sabay turo sa likod ni Shirley at ng kanyang mga kaibigan. Napapikit si Ethan, pinag-aaralan ang tatlo. Baka mga kasamahan sila ni Rosalie. Tiningnan ng babae si Shirley at Amber pataas-baba, nanunuya, walang iba ang dalawang iyon kundi ang mga cleaning staff ng Eastvale Development Group, di ba? Tingnan mo na lang ang suot nila, nakakatawa. Hinaan mo ang iyong boses. Huwag mong sirain ang kanilang mga kaakuhan. Ang mga tao mula sa mas mababang mga baitang ay may napakahinang pagmamataas, sabi ng isa pang babae, na tinakto ng kanyang bibig at nagpakawala ng labis na tawa, ang kanyang boses ay sadyang malakas para marinig ng lahat. Ang silid ay napuno ng mapanuksong mga sneaker at pabulong na mga pahayag. Mr. Armstrong, walang klase ang pamangkin mo, nag-aanyaya sa mga mababang level na empleyado na kumain sa amin. Isipin kung may nabalitaan, gaano ba iyon kaiya-hiya? Lalong lumakas ang boses ng mga babae, lalong nandidiri. Hindi na nakatiis, tumayo si Dorothy at naglakad. Diana, sino ang mga taong ito? Humingi ng tawad si Diana, Dorothy, inimbitahan daw sila ni Rosalie. I'm sorry, naaabala ba nila si Mr. Armstrong at ang iba pa? Umiling si Dorothy, naiirita. Hindi ka panipaniwala. Sinabi ko na sa kanya na mag-imbita ng ilang executive ng kumpanya, hindi ang mga taong hindi kasali sa ganitong pagtitipon. Si Diana, balis ang sumagot, baka pwede natin silang hilingin na umalis kapag nakarating na si Rosalie. Ay, tama, Dorothy, si Marshall iyon. Malaki ang naitulong niya sa akin noong may sakit ako.
Walang nabanggit si Rosalie tungkol sa posisyon ni Marshall sa kumpanya o sa koneksyon niya kay Shirley. Sa isip nila, si Marshall ay isang mababang empleyado lamang na may crush kay Rosalie. Pinalaki ni Dorothy si Marshall, na nakatingin pa rin sa kanyang telepono at nanunuya. Hindi siya masamang tingnan pero, "Oh ito yung regalo sa akin ni Marshall." Inabot ni Diana ang kahon ng ginseng kay Dorothy. Iyon lang. Ngumuso si Dorothy. Key. Kabanata 339 na $1 million betrothal gift. Ang mga komento ni Dorothy ay nakakuha ng atensyon ng ilang babae sa main table. Anong nangyayari, Dorothy? Ano ito tungkol sa mga pekeng kalakal? Ang isang grupo ng mga manager mula sa Oceanus Construction Company ay nagtipon sa paligid ng maliit na mesa, nag-uusap sa isa't isa. Pati si Ethan ay tumayo at lumapit. Nang tumingin siya kay Shirley, natigilan siya, nagulat. Kapansin-pansing kamukha niya ang panganay na anak ng pamilyang Don, ang presidente ng Don Group. Ilang saglit, gulat ang bumalot sa kanya. Kung siya iyon, malaking problema iyon. Kanina lang, siya at ang kanyang mga kasamahan ay nagsasabi ng mga di kulay na biro. Kung narinig ni Shirley, magkakaroon siya ng malubhang problema sa mga kumpanya ng Don Group. Ninakawan ni Ethan ng tingin si Shirley. Pansinin ang kanyang mahinhin na kasuotan, napahinga siya ng maluwag sa kanyang sarili. Walang paraan na ang panganay na anak na babae ng pinakamayamang pamilya ng Harmonfield ay magsusuot ng ganito kasimple, pabayaan na lamang na umupo sa isang maliit na side table pagkatapos pumasok sa isang silid. Kahit na binanggit ni Diana na maaaring magpakita ang presidente ng Don Group, alam ng lahat sa Harmonfield na kahit ang alkalde ng lungsod ay hindi makukuha ang maladyosang kagandahang iyon na dumalo sa isang pagtitipon. Dahil siya ay dumating sa eksena, ang panganay na anak na babae ng pamilya Don ay hindi kailanman nagpakita sa piging ng sinuman. Naganhawahan sa pag-iisip, nagpakawala ng hininga si Ethan. Tingnan natin kung anong klaseng regalo ang dala niya. Humakbang pasulong si Ethan at kinuha ang pambihirang mahalagang ginseng, sabay-sabay itong binigay. Nagtawanan ang mga babae mula sa Oceanus Construction Company. Mr. Armstrong, marami kang alam, isipin mo na ang halaga ng bagay na ito, baka 10 bucks. Matagal na hinayla ni Ethan ang kanyang sigarilyo, nagbuga ng makapal na usok. Sa tingin mo ito ay nagkakahalaga ng 10 bucks? Nagningning ang mga mata ni Amber, umaasa na maaaring makilala ni Ethan ang tunay na halaga ng pambihirang ginseng na ito. Pero ngumuso lang si Ethan. Isang bulok na ugat na ganito. Worth a few bucks at most. Walang kwenta. Sa panahon ngayon, susubukan ng mga kabataan ang anumang bagay. Sa palagay mo ba ang pagdadala ng murang knock-off at pagpapasa nito bilang ginseng ay maloloko ang sinuman? Hindi ba sila maaaring maging mas tunay? Kung sa tingin mo ay walang kwenta, iwan mo na lang, walang pakialam na sabi ni Marshall, nakadikit ang mga mata sa laro sa kanyang telepono. He tapped the table dismissively without even looking up at them. Napakunot noo si Ethan, at walang pagdadalawang isip na inilapag ang ginseng sa mesa. Tumalikod siya at bumalik sa kanyang upuan kasama ang isang kasamahan, pakiramdam na kahit na ang pakikipag-usap sa mababang antas ng mga empleyadong ito ng masyadong matagal ay makakabawas sa kanyang katayuan. Pero hindi agad umalis ang mga babae. Nanatili sila, puno ng kahusayan, at ipinagpatuloy ang kanilang panunuya. Tinapik ng isang babaeng nasa 30s ang balikat ni Shirley. Excuse me, saang department ka galing? Sumikip ang mukha ni Amber sa inis. Pakiusap, magpakita ng paggalang. Nagpalitan ng tingin ang mga babae at nanunuya. Nako, ang yabang mo dyan. Hindi sila pinansin ni Shirley, pinulot ang ginseng sa mesa at tumingin kay Diana. Sigurado ka bang ayaw mo nito? Bago pa makasagot si Diana ay napangisi si Dorothy. Bakit ko gugustuhin ang walang kwentang ugat na iyon? Bawiin mo. Huwag kang mag-assume dahil lang sa pimarsyal ni Diana na mahuhulog siya sa walang kwentang basura mo. Tumangala si Marshall at iminuwestre ang ginseng. Kung ayaw nila, bawiin mo na lang. Inihagis ni Shirley ang ginseng kay Marshall. Kung ganoon ay sayo na ang lahat.
Nang mahuli ang kasing laki ng palad at napakahalagang ginseng, umiling si Marshall. Ang ginseng na ito ay nagkakahalaga ng 10 milyong dolyar, at hindi mo nakikilala ang halaga nito. Hindi ka panipaniwala. Inilibot niya ang tingin sa mga babaeng nagkukumpulan sa mesa, itinaas ang kahon ng ginseng at itinaas ito para makita nila. Tingnan mong mabuti ang serial number. Hanapin ito online mamaya. Nagtawanan ang mga babae sa paligid ni Diana sa seryosong ekspresyon ni Marshall. Maaaring mahirap ang bagong boyfriend ni Rosalie, pero may sense of humor siya. At hindi rin siya masamang tingnan. I mean, if he meet the criteria, maybe we could set Rosalie up with him. Dorothy, maaaring nagtapos si Rosalie sa isang nangungunang paaralan, ngunit wala siyang anumang koneksyon. Ang paghahanap ng isang tao mula sa parehong kumpanya ay hindi ang pinakamasamang ideya. Sabik na pakiusap, tumanggo si Diana sa mga babae. Eksakto. Pagkatapos ay bumaling siya kay Marshall. Narinig mo ba iyon? Lahat sila ay nagsasalita para sa iyo. Marshall, sabihin ko sa'yo, kung gusto mong pakasalan si Rosalie, hindi magiging ganoon kabigat. Shirley chimed in casually, oh. So what does not that easy mean? Sa aming bayan, nakaugalian na ang pagbabayad ng regalo sa kasalan na sagot ni Diana. Kung hindi mo kaya, huwag mo nang isipin na pakasalan si Rosalie. Ano ang reg-along pangkasal? Curious na tanong ni Shirley dahil wala siyang ideya. Napangisi si Diana. Ang isang regalo sa kasal ay batay sa halaga ng isang batang babae. Para sa isang tulad ni Rosalie, kakailanganin ni Marshall na magbayad ng hindi bababa sa 1 milyong dolyar bago ko maisipang pakasalan siya. Nabanggit ni na Dorothy at Ethan na para sa isang babaeng tulad ni Rosalie nag-aral sa isang mataas na paaralan, maganda, at pinahahalagahan ng presidente ng kumpanya mas mabuting handa kang mag-alok ng 2 milyong dolyar. Nakikinig lang si Marshall sa amusement, hindi sila pinapansin. Hindi niya maiwasang magtaka kung ano ang mali sa mga taong ito, tinatrato ang kasal na parang isang deal sa negosyo at halos ibinebenta ang kanilang mga anak na babae. Kung alam niyang ganito si Diana, hinding-hindi niya ito tutulungan sa simula pa lang. Kabanata 340 You Look Pathetic. Puno ng paghamak ang tingin ni Dorothy habang pinagmamasdan si Marshall na nakatitig sa kanyang telepono, hindi pinapansin ang lahat ng nasa paligid niya. Dagdag 5 libreng barya. Lahat ng ginagawa ng mga kabataan ngayon ay mag-scroll sa kanilang mga telepono. Paano nila aasahan na magkaroon ng anumang uri ng hinaharap na tulad nito? Sinabi lang sa iyo ni Diana kung wala kang 1 milyon, kalimutan mo na ang pagpapakasal kay Rosalie. Inangat ni Marshall ang kanyang ulo at tinanong si Diana, ganyan ba ang iniisip mo? Bumaling si Diana kay Dorothy, natataranta. Si Dorothy ay galit na sinenyasan siya sa sandaling iyon. Mabilis siyang sumang-ayon, at sinabing, talaga. Kung gusto mong pakasalan si Rosalie, kailangan mong magbigay ng 1 milyon na regalo sa kasal. Kung hindi. Sige, naiintindihan ko, sagot ni Marshall, na walang interes na sulyap sa ngayon ay masigasig na si Diana. Ipinagpalagay ni Diana na si Marshall ay nakasakay sa 1 milyong dolyar na regalo sa kasal, at nakaramdam siya ng pananabik na damaloy sa kanya. Nagulat siya na nagtagumpay ang planong iminungkahi ni Dorothy. 1 milyong dolyar hindi pa siya nakatagpo ng ganoon kalaking pera. Lumingon si Shirley kay Diana at sinabing, isang betrothal gift na 1 milyon. Hindi ba't parang pagbebenta ng anak mo? Nakangiting sagot ni Diana, I've took care of her all these years. How can I consider it selling my daughter? Kung hindi ko ginawa ito, lahat ng pagsisikap ko ay walang kabuluhan. Kapag siya ay nagpakasal at lumayo, ano ang matitira sa akin? Isang mapait na ngiti ang ibinigay ni Shirley at umiling. Ito ba talaga ang mapagmalasakit na ina na inaasahan kong makita, ang uri ng pagmamahal na dapat ibahagi ng mga tao? Hindi na napigilan ni Amber ang kanyang pagkadismaya at sumigaw, naisip mo ba ang alinman dito noong nasa ospital ka? Did it ever cross your mind? Nobody, even your sister, who holds a high position, or her husband, helped with your medical bills. Sino ba talaga ang tumulong sa iyo?
Naiwang tulala si Diana, namumula ang mukha sa galit habang nakaturo kay Amber. Sino ka sa tingin mo? Sinagot ni Marshall ang mga gastos ko sa pagpapagamot dahil interesado siya kay Rosalie. Kung hindi, bakit siya magiging bukas palad para tulungan tayo at mag-alok pa ng matutuluyan? Nakaramdam ng galit si Amber, na kilalang maraming walang kabuluhan at walang utang na loob na individual sa mundo. Do you honestly believe that Mr. Ortega has feelings for Rosalie? Itinuro ni Dorothy ang kanyang daliri kay Amber at nag-snap, "Be quiet, we're talking about Marshall and Ruli. Ito ay wala sa iyong negosyo. Kung patuloy kang nagbubuga ng kalokohan at nagpapakita ng kawalan ng pasasalamat, alamin mo lang na maaari kong hilingin kay Ethan na kausapin ang iyong boss at hayaan mo si Gol." Amber, hindi na kailangan ng mga salita. Let's wrap this up for today. Sabi ni Marshall habang nakatayo, kinuha ang phone niya, at naghahanda na para mag-walk out. Tumayo sina Shirley at Amber, inayos ang kanilang mga damit. Pumunta si Dorothy sa harap ni Marshall, sinabing, "Marshall, kailangan pa nating tapusin ang pagbalangkas ng ating mga kahilingan. Oh, you have quite a list of demands, no?" Pagkatapos mag-isip sandali, sinabi ni Dorothy, "Kailangan mong bumili ng bahay na higit sa 1,000 square feet sa Harmon Field. At ang titulo ng titulo ay dapat kasama ang Rosalie at Diana's. Bukod dito, kailangan mong bumili ng kotse na nagkakahalaga ng 200,000 at irehistro ito sa aking pangalan. Dahil hindi sila marunong mag-drive, ako na muna ang bahala sa kanila at ipapasa mamaya. Isa pa, kapag ikinasal ka kay Rosalie, kailangan mong magbayad ng bayad para mabago ang paraan ng iyong pakikitungo sa amin at sa aming pamilya. 200,000 bawat isa para sa amin ni Ethan. Hindi naman ganoon kalaki ang 200,000. Kailangan mong mapagtanto na kapag natuklasan ng mga tao sa iyong kumpanya na ikaw ang pamangkin ni Ethan, marami kang mapapala rito." Hehe, mukhang na-stroke ako ng fantastic deal ha. Humalaklak si Marshall habang nilukot ang napkin at inihagis sa mesa. "Okay, you can just wait calmly." Si Diana at Dorothy, na napansin ang kawalan ng pagtutol ni Marshall, ay natuwa sa pananabik. "Dahil pumayag ka na sa aming mga kahilingan, dumiretso na tayo at ihain ang tsaa kay Ethan at sa iba pa." Tumaas ang isang kilay ni Marshall at sinabing, "Inaasahan mong maghahain ako ng tsaa sa mga walang kwentang tao. Nasisiraan ka na ba?" "Ano?" Natigilan si Dorothy, sa pag-aakalang malamang na hindi niya naiintindihan. "Ano ang sinabi mo?" Tumawa si Amber at sumagot, "Sinabi ni Mr. Ortega na walang kwenta kayong lahat at sinabing baka sinipan ng asno ang utak nyo. Dapat talaga magpa-check out kayo sa ospital." Napatingin si Shirley kay Amber at umiling, nakangiti. Biglang tumahimik ang maingay na private room. "What? What did you just say?" Pagkatapos ng maikling sandali ng pagkalito, galit na itinaas ni Dorothy ang kanyang kamay para hampasin si Amber. Mabilis na hinawakan ni Marshall ang kanyang palso at malamig na sinabi, "Cut it out with the nonsense. You. This is outrageous." Dorothy yelled at Diana in frustration, "Diana, this is unacceptable. Kung hindi ka magtatakda ng ilang mga limitasyon para sa kanya, paano mabubuhay si Rosalie sa kanya mamaya?" Sandaling natigilan si Diana. Hindi niya inaasahan na sasabihin ni Marshall ang ganoong bagay. "Marshall, kailangan mong humingi ng tawad kina Dorothy at Ethan ngayon din, or else. Or else I'll ensure that Rosalie will never agree to be with you." Tiningnan ni Marshall ang galit na si Diana at bumantong hininga, "You all look pathetic." Natarante si Diana sa sinabi ni Marshall. "Ano ang sinabi mo?" Malamig na ngumiti si Marshall at iminuwestre si Diana, "Maaaring mahiga ka sa kama sa ospital. Kahit papaano ay mapangalagaan mo ang iyong dignidad." With that, tumalikod na siya at nagsimulang umalis. "Tumigil ka nga dyan." Sigaw ni Ethan sabay hampas ng kamay sa mesa. "Kung hindi mo ako bibigyan ng paliwanag ngayon, hindi ka makakalabas sa kwartong ito." Tumigil si Marshall at nagbigay ng nakakatakot na ngiti. "Kung mananatili ako sa paligid, ikaw ang maraming gagawin." "Ano?" Si Ethan at ilang supervisor mula sa Oceanus Construction Company ay halatang galit na galit.
Sa sandaling iyon, pumasok si Rosalie sa silid kasama si Bobby Carlson, ang direktor ng Business Strategy Department sa Eastvale Development Group. Marahang hinayla ni Rosalie si Dorothy at Diana, na nakatayo sa pintuan, at ngumiti. Mom, Dorothy, Ethan, this